bago pa ito naglabas ng statement si Martin Romualdez, sa tingin ko, nakikita ko dito, meron na itong tinawagan na mga either kakilala or personal na kakilala na mga Supreme Court. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tabungan PH channel mga kababayan, and nandito na po tayo para sa tipo ni bagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-usapan po natin ngayon Martin Romualdez mga kababayan, o si Tambak, ilalabas or ibubulgar na nga ba ang mga pangalan ng mga Supreme Court Justices na tumanggap ng pera galing sa kanya doon sa issue ng Okada? Ito yung katanungan natin mga kababayan. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Bakit? Kasi ito, balikan muna natin itong balita na ito mga kababayan. Ito'y last year lang. Okay? So, bago natin umpisahan, bago natin i-play ito mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ito, balikan natin yung issue na ito mga kababayan ha. Ito'y last year. I think mga August din ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. In other news, Philippine House Speaker Martin Romualdez denying allegations he was bribed to get the High Court to reinstate the Board of Manila Resort and Casino Okada. Romualdez is dragged into a bribery case in the U.S. American company 26 Capital Acquisition had sued Okada's parent firm Universal Entertainment before a Delaware court over an aborted merger between the two. Part of its complaint said that Universal officials brought what it called a heavy luggage, supposedly filled with cash last year, for Speaker Romualdez to try to secure his support in the dispute in favor of Universal. But Romualdez firmly denied these, saying that incident never happened. Incident never happened daw mga kababayan. Well, of course, sino nagbablita dito? ABS-CBN mga kababayan. And unfortunately, at least dito binalita sa ANC mga kababayan. But of course, kung natatandaan niyo last year, wala talagang nagka-interest na mainstream media dito. And alam naman natin or na-discover natin na yung kumpanya ni Martin Romualdez na RYM Management ay may mga stock ownership or stockholders sa iba't ibang mainstream media companies mga kababayan, pati na dito sa ABS-CBN. At ito nga, at least mukhang pinapalabas ng ABS-CBN na talagang mukhang fair sila. Kasi hindi nila maiwasan dito mga kababayan na pinag-usapan na nga ito last year. Ang dami ng naglabas or na mga vloggers mga kababayan, pinag-usapan na itong issue na ito, na kung saan si Martin Romualdez nga ito manggap ng pera, at the same time, siya ang may kinontak na mga Supreme Court Justices para baliktarin yung desisyon. At ito na nga, napatunayan ito, inilabas ito ni SAS, hindi ko lang pinakita dito mga kababayan kasi last year pa ito. Inilabas ito, detalye na ito ni SAS, Rogando Sasot, at ini-share, diniscuss ng iba't ibang vloggers mga kababayan. Wala pa tayo doon. Nung time na yon, hindi pa tayo nag-vlog. At ngayon, mukhang ilalabas na nga ba ni Martin Romualdez kung sino yung mga tumanggap dito. Bakit? Ito'y dahil sa kanilang desisyon sa impeachment case laban ni VP Sara Duterte mga kababayan. At ito, mukhang malaking chance dito mga kababayan na babaliktad or ilang justices ang babaliktad dito sa kanilang desisyon kasi nga may pagbabanta na dito galing kay Martin Romualdez. Ito, pakinggan natin yung statement to Martin Romualdez na inabas kanina mga kababayan.
patungkol dyan sa kanilang motion for consideration. Ito pakinggan. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court Ayan, mga kababayan, nako, tinatakot na ni Martin Romualdez dito itong mga Supreme Court justices kasi nga they are also impeachable officers. Ito mga kababayan. Ha? Kaya nga natanong natin dito, sa umpisa pa lang, ano nga yung katanungan natin? Ilalabas na nga ba ni Martin Romualdez ang mga pangalan ng mga justices na tumanggap ng pera tungkol doon sa Okada issue? Itong statement na ito ni Martin Romualdez, mga kababayan, yung linya na yun, halatang nananakot ng mga Supreme Court justices. Kasi mga kababayan, kung titignan natin, kailangan pa bang i-remind yung mga justices na sila mismo ay impeachable officers? Of course, hindi. Kasi in the first place, mga kababayan, justices ito. Memoryado yan nila kung ano ang nasa batas. Alam nila kung ano ang batas. Justices na nga, di ba? And yet, ito, kinailangan pang i-remind ni Martin Romualdez na sila ay, anong tawag nito? Impeachable officers. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Unfortunately, ito yung nakikita ko dito, mga kababayan. Bago pa ito naglabas ng state, ito lang opinion ko, mga kababayan. Of course, I might be wrong. I hope I will be wrong. Kasi kung mali ako, mga kababayan, dito sa nakikita ko, papabor ito doon sa kampo ni VP Sara. Pero kung hindi ako mali dito, mga kababayan, most likely, pabor ito dito sa House of Representatives. Kaya nga sana mali ako. Pero ito yung nakikita ko. I-share ko lang sa inyo. Ang nangyayari, bago pa ito nag-submit ng motion for reconsideration, mga kababayan, bago pa ito naglabas ng statement si Martin Romualdez, sa tingin ko, nakikita ko dito, meron na itong tinawagan na mga either kakilala or personal na kakilala na mga Supreme Court Justices. At kung saan posibleng kinausap niya ito dito sa kanilang motion for consideration at posibleng pagbaliktad ng desisyon ng Supreme Court patungkol dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito na nga. Sa tingin ko, ang nakikita ko dito, mga kababayan, mukhang hindi maganda ang resulta ng pakikipag-usap ni Martin Romualdez sa kanyang mga kakilala na mga Supreme Court Justices. Kaya nga either napilitan or intentionally inilagay niya sa kanyang statement yung linya na yan na i-remind yung Supreme Court Justices na sila ay impeachable officers. Kasi nga, again, mga kababayan, kailangan mo pa bang i-remind yan sila na sila ay impeachable officers? Kahit nga Presidente at Vice President, hindi mo kailangang i-remind na sila impeachable officers. In the first place, alam nila yan. Kahit Presidente ka, kahit hindi ka abogado, pero Presidente ka ng Pilipinas, or Vice Presidente ka, ikaw mismo alam mo yan. Yung mga Supreme Court justices pa kaya. So hindi mo na kailangang i-remind, and yet ngayon, inilagay talaga ni Martin Romualdez yan. At ito pa, mga kababayan, yung argument na presenta dito ni Martin Romualdez, sobrang hina talaga, mga kababayan. Sobrang hina. Kahit hindi abogado, alam na kung saan sila, alam, kahit hindi abogado hindi tayo abogado dito. Hindi ako abogado. Pero alam ko, mga kababayan, naintindihan ko kung saan yung issue dito
Ang klarong issue nga dito, pinisenta ng kampo ni VP Sara at ni kampo ni Attorney Torion ay yung abuse of authority ng Congress or ng Secretary General ng Congress ng House of Representatives na kung saan hindi niya inaksyonan yung first impeachment, first, second at third impeachment. Naka-standby lang doon sa kanyang anong tawag nito? Opisina. 'Di ba? Hindi nga sila nag-follow doon sa term na immediately transmit to the House of Speaker. At pagkatapos mag-transmit, doon papapasok yung sinasabi nilang 10 session days. Okay? So kasi ang nangyari, inupuan at doon nila in-apply yung 10 session days from Secretary General to the House of Representatives. Hindi nagpang-abot yung rules ng House of Representatives at yung ginawa ng Secretary General. Kaya naintindihan natin yan mga kababayan, kahit hindi tayo abogado kasi tinignan natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Sila nga nag-violate sa kanilang rules. Kaya in the first place, agree ako doon sa desisyon ng Supreme Court. At ito, pangalawang issue. Hiningan nga sila ng detalye ng Supreme Court para matignan yung lahat ng details. Pero sinasabi dito ni Martin Romualdez na mali daw yung facts na binasihan or tinignan ng Supreme Court kaya nagkaroon sila ng maling desisyon. Akalain nyo? Confident si Martin Romualdez mga kababayan na sabihan yung Supreme Court na mali sila. O mali ang kanilang desisyon. Anong ibig sabihin yan? Unfortunately, ang nakikita ko dito mga kababayan, talagang may hawak itong si Martin Romualdez, na mga Supreme Court justices. Yet, pinagdadasal ko mga kababayan na mali yung opinion ko dito. Sana lang mali. Kasi, delikado kapag talagang totoo yan. Imagine ninyo, confident ka na sabihan ng Supreme Court na mali sila. Confident ka na i-remind yung Supreme Court justices na impeachable officer sila. Kasi posible nga may hawak ka or may hinahawakan ka impormasyon against sa kanila or sila mismo ay hawak. Kaya patuloy natin ang kababayan. Lays down rules for how it or others like it may be impeached. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration, not provoke, but to protect. Imagine mga kababayan, sinabihan pa yung Supreme Court, O, balikan yung statement dito. Sinabihan pa yung Supreme Court, that's not how. We filed this motion for reconsideration of writing conditions that the court lays down rules for how it or others like it may be impeached. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. It puts itself in a dangerous position. Sinabihan yung Supreme Court. Akala siguro ni Martin Romualdez na hindi alam ng Supreme Court kung ano yung desisyon nila. Akala siguro ni Martin Romualdez na hindi alam ng mga justices kung ano yung magiging consequence sa kanilang desisyon. Akalain nyo yan mga kababayan? Tingnan nyo kung yung guts dito ni Martin Romualdez. Analyze nyo yung guts niya, yung mga linya niya dito mga kababayan. Analyze nyo lang. Imagine niyo, isang tao kung wala kang hinahawakan against doon, halimbawa dito sa mga Supreme Court justices, do you think magkakaroon ka ng ganitong klaseng linya? Kasi nga in the first place, hindi nga pabor yung desisyon sa inyo. Magfa-file lang kayo ng motion for reconsideration. Most likely,
kayo nga magre-request ng pabor sa Supreme Court. Yet ganito yung linyahan niya. Imagine niyo mga kababayan, sa tingin niyo wala itong pinanghahawakan? Ha? Comment nyo dyan mga kababayan kung masasabi nyo dito. Ito, patuloy That is natin. not how checks and balances work. Oh, tinuruan pa yung Supreme Court. That is not how checks and balances works. Ang tindi dito ni Martin Romualdez mga We kababayan. filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. O na to assert for supremacy daw mga kababayan. Pero, tinuruan na niya ang Supreme Court, niremind niya ang Supreme Court, justices na impeachable officer sila, sinabihan pang mali yung desisyon nila kasi nag-base sila sa maling impormasyon. Pero sinasabi niya, not to exert supremacy. Kalain niyo yan mga kababayan? Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. No. Oh, di ba? The House, mga kababayan, will not bow in silence. Of course, posible, hindi ka mag-bow in silence kasi may pinanghahawakan ka. Tingnan niyo yan, mga kababayan. O, comment niyo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi niyo dito, ha? Yun sa mga puntong ni-raise natin dito sa linya or sa mga statements ni Martin Romualdez. Okay, so dito na lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. And paka-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.